Umuwi na tayo mga kasama. Mukhang tahimik naman ang gabi. Wala na sigurong aswang na mga angahas sumalakay. Kasi alam nila na nagro-ronda tayo. Sandali, Itay. May batang sumisigaw. Teka, si Dayday yun ah. Tulong po! Tulungan niyo ako! Oh, bakit Dayday? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May malaki taong bayawak na pumasok sa aming bahay. Kinagat niya ang aking nanay. Parang awa niyo na, tulungan niyo po siya. Tay, sabi ko na nga ba't sasalakay ngayong gabi ang abwak eh. Mga kasama, tayo na. Hulihin natin ang abwak. Sige! Tay, hinaharangan tayo ng awak. Magdalawang grupo tayo. Yung iba sumama kay Itay at ang iba maiwan dito para harapin natin ang awak na to. Tama si Minerva, mga kasama. Sige! Sumama ang iba sa akin. Aba! Mang Felipe, magpapaiwan ako dito para alalayan si Minerva. Sige, Resty. Mag-ingat kayo. Opo. Mga hangad kayong mag-ama, mga albularyong pulpul. Akala niyo siguro mapipigilan niyo pa ang asawa ko. Huli na kayo! Albularyong pulpul pala ha. Itong sasabihin ko sa'yo, pangit na awak. Ang anak ng albularyong pulpul na ito ang maghahatid sa'yo sa impyerno. Tikman mong sibat ko! Ops, lagpas! Nakalimutan mo yatang may pakpak ako. Ngayong wala ka ng sibat. Ako naman! Tumakbo ka na hanggang gusto mo. Magiging pagkain kita ngayong gabi! Lumayo ka sa akin! May mga pagkakataong nagtatanong tayo sa ating mga sarili. Ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ano ba ang tunay na kaligayahan? Ano ang susundin mo? Ang sigaw ba ng isipan o ang bulong ng pusong nagmamahal? Paano kaya magiging masaya kung liwanag at kadiliman ang humahadlang? Ang mga tanong na yan ang madalas itanong sa aking sarili, Sir Jupiter, noong mga panahong hindi ko pa alam ang kasagutan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Minerva. Nakatira po ako sa isang malayo at liblib na baryo dito sa Antique. Gusto ko pong i-share sa inyo ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang. Hindi para siraan ang mga tao dito sa aming baryo, kundi para makuha ang opinyon ng lahat nang makakarinig sa aking kwento. Kung tama lang ba ang ginawa ko na sinunod ko ang bulong ng aking puso kesa sa sigaw ng aking isipan na naging dahilan kung bakit mula noon hanggang ngayon ay hindi ako matanggap ng aking ama. Kayo na po ang humusga kung tama ba o mali ang naging pasya ko. Nangyari po ito noong ako ay 25 anyos pa lamang. Mag-iwan po kayo ng comment pagkatapos yung madinig ang aking kwento. Pero bago ako magsimula, gusto ko lang itanong sa inyo kung naniniwala ba kayo sa aswang? Naniniwala ba kayo kung sasabihin kong ang aming baryo ay minsan ng pinamugaran ng mga aswang at mangkukulam at yun ang dahilan? Kaya bilang anak ng albularyo, ginawa akong manunugis ng aswang. Minerva! Yumuko ka para hindi ka niya managin! Yun ang nga gagawin ko, Resty. Ang ingay mo. Hindi mo ko maisahan hangad na bata ka! Kahit yumuko ka pa, magagawa kitang tagidin at ilipad sa ere para dito kainin! Ayan na ako! Lumipad ng pabulusok ang awak patungo sa akin. Sinadya kong magpatira pa. Nang malapit na sa akin ang awak ay humiga ako sa lupa. Nang hawakan ako ng awak ay saka ko inalabas ang benditadong patalim na nakatago sa aking bewang. Inalis ko yun sabay na at bigla kong itinarak sa dibdib ng awak. Hindi na niya nagawang makailag dahil ang totoo ay nagulat din siya. Sapul siya sa mismong tapat ng puso niya. Ano ka ngayon? Akala ko ba hindi kita maiisahan? Inakala mo ba talaga nagtatakbo ako sa takot? Ginawa ko lang yun para magpahabol sa'yo. Nagpatira pa ako para ikaw ang lumapit sa gayon ay mahuli kita. At hindi nga ako nagkamali sa mga plano ko. Napaniwala kita. Tikman mong patalim na to! Angat ka!
Nasaksak mo ko! Sumpain ka! Benditarong patalim na yan. Sino mang kagaya mong tamaan yan? Tiyak na mamamatay! Minerva! Minerva! Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako, Resty. Mabuta't gumana ang plano ko. Salamat din sa'yo at nakisakay ka sa drama ko. Paniwalang-paniwala tuloy ang awak. Mabuti na lang at napatay mo siya. Isa yan sa pinakamahirap na kalaban. Dahil nakakalipad siya. Kailangan na nating sundan si Itay. Isa ring mahirap na kalaban ng abwak dahil makunat ang kanyang balat. Bukod sa malakas ay mabangis ang mga kagaya niya. Mga kasama, tayo na. Sundan natin si Namang Felipe. Nagmamadali nga kaming sumunod kina Itay. Nang dumating kami doon ay nasukol na rin nila ang abwak pero lumalaban yun. Isa na nga sa mga kasamahan naming nagro-ronda ang nakagat ng abwak. Mabuti at sa braso lang yun nakagat pero wala nang pagkakataon ang abwak para makatakas dahil napaligiran na ng mga taong naroon. Lalo pa siyang nataranta nang dumating kami. Tay, napatay na namin ang awak na asawa ng abwak na yan. Si Minerva ang tumapos ng kanyang kasamaan. Ngayon, naramdaman niya na kung ano ang pakiramdam ng mga binibiktima nila. Tiniyak ko na hindi na siya mabubuhay pa. Tinusok ko ang benditarong patalim sa mismong puso niya. Mabuti naman kung ganon. Nabawasan na ang salot sa lugar na ito. Pinatay mo ang asawa ko! Hindi kita magpapatawad! Mamamatay ka rin sa akin mga kamay! Hindi ko rin patatawarin ng mga kagaya nyo. Ihahatid ko kayong lahat sa impyerno! Minerva, mag-ingat ka! Mabangis ang abwak na yan! Alam ko yun, Tay. Pero hindi natin siya mahuhuli kung papaligirin lang natin siya. Pero wala naman tayong gagawin. Kapag makakuha ng pagkakataon ng abwak na to, baka makatakas pa. Kapag makatakas ako dito, magsisisi kayong lahat! Babalikan ko kayong isa-isa! Di na mangyayari yun dahil papatayin na kita. Salot ka! Isusunod na kita sa asawa mo. Ang mga kagaya mo ay mga mahihirang nilalang. Wala kayong mga utak. Ang mga taong hindi kayang lumaban lang ang nakakaya niyong patayin. Subukan mo kaya ako. Mayamang na dalaga! Mamamatay ako! Pero isasama kita! Humanda! Hindi ako sumasama sa mga bobong kagaya mo. Isa kang hangal na abwak. Hindi ang isang kagaya mo lang ang katatakutan ko. Isa kang walang kwentang halimaw. Halika, lumapit ka sa iyong kamatayan, bobo ka! Ang hindi alam ng abwak ay sinadya ko talaga naggalitin siya. Alam ko na kasi ang ugali ng mga aswang. Ayaw na ayaw nila ang minamaliit ang kanilang kakayahan. Nagwawala sila sa galit kapag ganoon, kaya sa sobrang galit nila ay nakakalimutan na nila ang tinatawag na diskarte sa labanan. Nang dambahin ako ng abwak at akmang sasagpangin ay iniharang ko ang patalim. Yun ang nakagat niya. Sa sobrang talim ng hawak kong patalim ay nahiwa ko ang bunganga ng abwak. Idiniin ko pa yon kaya inabot hanggang leeg niya. Napaatras ang abwak. Masakit ba? Ngayong hindi mo na magagamit ang bunganga mo, tatapusin na kita! Tutulungan na kita, Minerva. Tayo na, Rusty. Tapusin na natin ang salot na to. Sige, Ate Minerva! Iganti mo ang itay ko! Patayin mo ang salot na yan! Huwag na akong patayin! Magbabago na ako! Hindi na ako mabibiktima ng tao! Patawarin ko na ako! Dahil sa iyo na ulilang batang to, hindi kita mapapatawad! Mamatay ka! Napaiyak ako sa galit ng suguri ng abwak at sinaksak ko siya ng paulit-ulit sa leeg dahil yon ang pinakamalambot na bahagi ng kanyang katawan. Bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig habang patuloy ko siyang sinasaksak. Bumagsak na siya sa lupa pero parang hindi pa rin nababawasan ang aking galit. Sinaksak ko naman siya sa kanyang dibdib. Salot ka!
tama na, patay na siya. Hindi sapat ang buhay nila para mabawasan ang galit na nararamdaman ko. Hindi na sila naawa sa batang to. Tama na, Minerva. Tapos na. Hindi na mabubuhay ang salot na yan. At tungkol naman sa batang si Dayday, isama na lang natin siya para sa atin na tumira. Opo, Itay. Mauna na kami ni Dayday sa inyo. Sige, kami nang bahala sa bangkay ng kanyang ama. Nilapitan ko si Dayday at hinawakan ang kanyang kamay. Pinahid ko ang mga luha sa kanyang mga mata at saka kami umalis sa lugar na yon. Isinama ko na si Dayday sa aming bahay. Makalipas lang ang halos kalahating oras ay umuwi na rin ang aking ama. Alam kong masakit ang pagkawala ng inay mo, Minerva. Alam kong hanggang ngayon ay hindi mo pa matanggap ang nangyari sa kanya. Pero hindi pwedeng ganun ang gagawin mo sa lahat ng pagkakataon. Delikado yun, anak. Alam ko yun, Tay. Pero kapag nakakakita ako ng kagaya nila, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Naaalala ko kung paano nila pinatay si inay. Sige, tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang sa akin lang ay maging maingat ka. Dahil ang sobrang galit ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ang diskarte sa labanan. Oo nga, Itay. Isa akong malaking hangal. Yun ang ginagawa ko sa aking mga nakakaharap. Ginagalit ko sila para masirang diskarte. Pero hindi ko namamalaya na nahuhulog din ako sa sarili kong patibong. Nasusuklam kasi ako sa kanila. Sa susunod, huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Iyan ang magpapahamak sa'yo. Sana ay hindi mo nakakalimutan ang mga itinuro ko sa'yo. Opo, Itay. Hindi ko kalilimutan ang lahat ng yun. Pasensya na po sa ginawa ko kanina. Dalawa na lang tayong magkasama. Kung ako nga lang ang masusunod, gusto ko nang tumigil sa pagtugis ng mga aswang. Pero hindi ko naman matitiis sa mga taong humihingi ng tulong sa atin. Hindi din naman tayo magkakaroon ng katahimikan habang merong mga gumagalang aswang dito sa lugar natin, Tay. Tama ka. Sige na, malapit ang mag-umaga. Magpahinga na tayo. Napabuntong hininga si Itay. Matapos ay nagbunta na siya sa kanyang kwarto, kaya naman niyaya ko na si Dayday sa aking kwarto. Doon na kami magkatabing natulog. Kinabukasan ay inilibing na namin ang ama ni Dayday. Hindi na siya pinaglamayan dahil wala na rin naman silang kamag-anak. Muli ay nakita ko ang sobrang lungkot sa mukha ni Dayday. Ang walang tigil niyang pag-iyak ang nagpapaalala sa akin noong mga panahong inililibing din ng aking inay. Tama na, Dayday. Wala na tayong magagawa pa. Alam ko na sobrang bata mo pa para mawalan ng mga magulang. Pero kailangan mong maging matatag. Habang merong mga gumagalang aswang dito sa lugar natin, marami pang mga batang matutulad sa amin ni Dayday na nawalan ng mahal sa buhay. Sobrang sakit talaga. Lalo nang nangyari sa akin na habang nagtatago ako sa loob ng baon, pinapatay nila ang aking inay. Kaya ba ganun na lang ang galit mo kapag nakakita ka ng mga aswang? Oo. Dahil ng mga panahong yun, wala pa akong kakayahang lumaban sa kanila. Kaya wala akong magawa kung hindi umiyak ng impit para hindi nila ako makita. Pero isinumpa ko sa aking sarili na maniningil ako ng pautang. Yun ang dahilan kaya sinanay ko ng mabuti si Minerva. Para may pagtanggol niya ang kanyang sarili at maging manunugis ng aswang. Umaasa ako na isang araw ay magkukursang landas namin ang mga aswang na pumatay kay inay. Meron silang bagay na naiwanan sa bangkay ni inay. At alam kong hinahanap pa rin nila yon. Anong bagay na yun, Minerva? Ang gintong kwintas nito na ang palawit ay gintong mukha ng dyablo. Bago tuluyang mamatay si inay, inilabas niya ito at ibinigay sa akin. Isuot ko daw ito palagi
Dahil ito magliligtas sa akin sa oras ng kapahamakan. Pero parang mamahaling kwintas lang naman yan, di ba? Ano kayang ibig sabihin ng iyong nanay? Di ko alam. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya sa akin kasi nalagutan na siya ng hininga. Bastang sinabi niya, ang mga anak lang daw niya ang maaaring magsuot nito. Tay, may alam ba kayo sa gustong sabihin ni inay tungkol sa kwintas na to? Kung ako lang masusunod, ayoko nang pag-usapan ng tungkol sa inay Salome mo. Nasasaktan lang ako kapag naaalala ko siya. Basta, ingatan mo na lang ang anumang bagay na iniwan niya sa'yo. Tama kayo, itay. Siguro ibinigay niya lang to sa akin para maalala ko siya palagi. Na kahit wala na siya, parang palagi ko pa rin siyang kasama. Matapos naming malagyan ng bulaklak ang puntod ng ama ni Dayday ay umalis na kami sa lugar na yon. Naglalakad na kami pauwi. Noon naman namin nakasalubong ang mga taong papunta rin sa sementeryo para maglibing din ng kanilang mga kamag-anak. Buhat-buhat nila ang dalawang kabaong. Tuloy-tuloy na naglakad ang lahat na parabang hindi pinapansin ang grupo namin. Iisa lang ang tumingin sa akin, ang guwapo at machong lalaki na kasama sa mga nakikipaglibing. Tinitigan niya ako. Matapos ay kumindat siya kaya napangiti din ako ng bahagya hanggang sa makalampas na siya sa akin. Tay, kakilala niyo po bang mga yan? Hindi sila taga rito. Baka doon sila sa kabilang baryo. Dito rin pala sila naglilibing ng mga kamag-anak nilang namatay? Pampubliko namang sementeryo ito eh. Lahat ay pwedeng maglibing ng mga namatay nilang mahal sa buhay dito. Yun nga lang, yung medyo may pera na kagaya nila, nakalagay sa kabao at sementado ang kanilang libingan. Yung mga kagaya naman natin, nakabalot lang sa puting kumot at inihuhukay lang sa lupa. Napakahirap talaga ng sitwasyon dito sa ating bayan. Hindi ka nga mamamatay sa gutom. Pero mamamatay ka naman sa kuko ng mga aswang. Oo nga eh. Sana nga ay maglayasan na dito ang mga yan. Nang makapamuhay na ng tahimik ang mga tao. Kapag nangyari ang sinasabi mo, Resty, makakatulog na tayo ng maayos sa gabi. Hindi na natin kailangan magronda at itaya ang buhay natin sa paghahanap sa kanila. Napabuntong hininga na lang ako tapos ay muli kong nilingon ng mga taong naglilibing ng kanilang mga kamag-anak na namatay. Noon ko muling nakita ang gwapong lalaking iyon na ako rin pala ang tinatanaw. Nang gabing yon, hindi sumama sa pagro-ronda si Itay dahil masama ang kanyang pakiramdam. Kaya ako na ang namuno sa pagro-ronda. Kagaya ng dati ay dalawang aswang na naman ang sabay na sumalakay kaya nagdalawang grupo ulit kami. Mga kasama, sumama ang iba sa akin. Ang iba ay kay Minerva. Tama ka, Resty. Para sabay nating matulungan ang mga kabaryo natin na nangangailangan ng tulong. Doon kayo! At dito naman kami. Sige, tayo na. Kilos na mga kasama, tayo na. Sumama sa akin ang iba. Parang galing kina Aling Aida ang malakas na sigaw na yun. Nagmamadali nga naming tinungo ang daan papunta sa bahay ni na Aling Aida. Pero bago pa kami makarating doon ay isa pang aswang ang aming nakita kaya naman hinabol iyon ng aking mga kasama. Hindi ko napansin na nag-iisa na lang pala ako at nang ako ay makarating sa bahay ni na Aling Aida ay naalala ko na wala na nga palang tao roon. Matagal nang abandonado ang bahay na yon nang lumipat sa ibang lugar sina Aling Aida. Ang dali niyo palang papaniwalain. Hinahanap niyo ba kung sinong sumisigaw? Ayun yung babaeng aswang na hinahabol nila. Yun ang humihingi ng saklolo. Nagpahabol sa kanila para masolo kita. Gawa-gawa nyo lang din palang dramang to. Ang galing din ng isip mo ha. Napaniwala nyo kami. Para kayo mga artista sa pinilakang tabing. Pero walang kwenta yan. Kasi hindi ako natatakot sa mga kagaya mo. Talaga ba? Totoo palang sabi nila. Buo ang iyong loob.
Sa kabila ng iyong magandang mukha ay nagtatago ang isang malupit na katauhan. Malupit lang ako sa mga kagaya nyo. Kasi nga mga kalahi mo ang pumatay sa aking inay. Umaasa akong darating ang oras na mamamatay sa aking mga kamay ang mag-asawang halimaw na pumatay sa kanya. Hindi na mangyayari yun. Dahil ngayon pa lang, tatapusin ko na ang kahibangan mo. Kakainin ko ang puso mo ngayon. Hindi mo yan magagawa ng madali. Hindi ako basta papayag. Pupugutan kita ng ulo nitong tabak na hawak ko. Nang mag-abot kami ng aswang ay naging mas mainit ang aming labanan. Malalakas na taga ang ginawa ko pero nailagan yun ng aswang. Parang alam na alam niya ang mga kilos ko. Nang sumalakay siya ay napatras ako dahil ilang ulit niya akong sinunggaban. Mabuti na lang at nagawa ko ring maiwasan ang matatalas niyang mga kuko. Maya-maya lang ay narinig ko na ang pagdating ng aking mga kasamahan. Maswerte ka pa rin. At dumating na ang iyong mga kasama. Pero hindi pa ito ang huli nating pagkikita, babae. Mga kasama! Nandito ang aswang! Minerva! Nasaan yung aswang? Nakatakas siya. Doon siya tumakbo. Minerva! Ayos ka lang ba? Tuso ang aswang na nakalaban ko. Alam na alam niya mga kilos ko. Ay, muntik na akong mapahamak, Rusty. Nalansi nila tayo. Ang dalawang aswang na kasama niya. Sinadyang magpahabol para maiwan ka mag-isa. Oo, ganun na nga ginawa nila. Talagang ako gusto nilang mawala. Uuwi na ako, Rusty. Masama ang pakiramdam ni Itay. Baka siya naman ang balikin ng mga aswang na yon. Si Dayday lang ang kasama niya sa bahay. Sige, iatid na kita. Nagmamadali nga kaming umuwi ni Rusty. Nang dumating ako sa bahay, hindi nga din pala nakakatulog si Itay. Paano nga ay mayroon siyang nararamdamang kakaiba sa paligid. Kaya inikot namin ang aking bahay at nabulabog nga ang mga awak na nakadapo sa mga puno ng nyog at nagmamasid. Bakit ganito nang nangyayari ngayon? Parang pinamugaran na ng aswang ang baryo natin. Sabay-sabay na sila kung gumala. Hindi lang aswang. Pati mga mangkukulam. Dumarami na rin dito. Kawawa nga yung anak na dalaga ni Mang Bestre. Hindi daw nakakausap ng maayos. Parang nasisiraan ang ulo. Palaging nagwawala eh. Kailan pa yan nangyari, Rusty? Bakit hindi nagpupunta sa bahay si paring Bestre? Kasi po hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakakilos si Mang Bestre. Paano nga ay pinalo daw ng kahoy sa likuran at sa tuhod ng anak na dalaga. Kaya yun, hindi makalakad. Ang ginawa naman ng mga kapitbahay ay ginapos sa lubid sa papag yung dalaga. Kawawa naman pala si Mang Bestre. Pati yung anak niya. Kapag hindi yun naagapan, ay baka kung ano nang gawin sa kanya ng mangkukulam. Kaya nga, nung napadaan ako kanina, hinabi sa akin ng kapitbahay na pakisabi ko daw sa inyo ang nangyari. Baka matulungan niyo si Mang Bestre kasi alam nila na isa rin kayong magaling na albularyo. Sige, bukas na bukas din ay pupuntahan natin si Bestre. Sige po, Mang Felipe. Magpapaalam na muna po ako. Mag-iingat ka, Rusty. Mga kasama, magsipagpahinga na rin kayo. Baka hindi na bumalik ang mga aswang na yun. Nang makaalis na nga ang mga tao ay isinara ko na ang pintuan ng aming bahay. Nahiga ako pero hindi kaagad ako nakatulog. Patuloy pa rin akong nakikiramdam sa paligid hanggang sa dalawin na ako ng antok. Kinabukasan ay kinuha ni Itay ang baul na nasa ilalim ng papag niya. Doon nakalagay ang mga kagamitan niya sa panggagamot bilang albularyo. Kinuha niya doon ang 4 na bala ng Armalite. May mga nakataling pulang sinulid bawat isang bala. Kinuha din niya ang isang maliit na Biblia. Itinali niya sa ulo ang pulang panyo na may simbolo ng araw at ang buntot pagi. Dinala ko naman ang mga sandata namin panlaban sa mga aswang. Pinuntahan namin ang bahay ni Mang Bestre. At dumating na nga ang magaling na
manggagamot ng bayan. Sabi ko na gamat hindi magtatagal. Malalaman mo rin ang ginawa ko sa babaeng ito. Ano ang atraso sa iyo ng babaeng ito? Bakit mo siya pinarurusahan ng ganito? Kung ano ba ang dahilan ko, wala ka na doon. Hindi ko kailangang sabihin sa'yo. Palayain mo na ang babaeng ito bago pa ako maubusan ng pasensya sa iyo. Nakikiusap ako. Natigilan mo na ang pananakit sa kanya. Magsisisi ka kapag sinayang mo ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Huwag mo kong takutin! Hindi ako pangkaraniwang mangkukulam kagaya ng iniisip mo. Ikaw ang parurusahan ko. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Gulat kami ni Naitay nang biglang lumutang ang papag kung saan nakatali ang dalaga. Tumayo ang papag habang nakalutang sa ere kaya humarap sa amin ang babae na namumuti ang mga mata. Tumawa siya ng malakas kasabay ang paglikha ng malakas na hangin. Kaya naman ang mga bagay na nasa loob ng kwarto ay naglutangan din at sumalubong sa amin. Para kaming binabato ng kung ano-anong bagay na nasa loob ng kwarto. Di nagtagal ay nakawala sa papag ang babae. At para iyong butiki na dumikit sa dingding, saglit na huminto ang hangin. Nagulat ka ba sa ginawa ko? Albularyong polpol! Panimula pa lang yan. Mas malala pa dyan ang kaya kong gawin kapag hindi ka umalis dito! Yan lang ba ang kaya mong gawin? Nakakaawa ka naman pala. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Pakawalan mo na ang babaeng yan at hindi kita parurusahan. Aba, talagang matigas ka ha? Pwes, tingnan mo kung gaano kalakas ang aking kapangyarihan! Mag-iingat ka, Tay! Nakawala na siya sa pagkakatali sa papag! Inuubos talaga ng pasaway na mangkukulam na ito ang aking pasensya. Gusto mo ring mahirapan, ha? Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Babaliin ko ang leg mo! Humanda ka sa akin ngayon! Muli ay nagkaroon ng malakas na hangin sa loob ng kwarto. Alam kong kagagawan iyon na mangkukulam na nagpapahirap sa dalaga, kaya nang muling magliparan ng mga nabasag na gamit doon ay lumipad papunta kay Itay. Pero itinaas lang ni Itay ang kanang kamay kasabay ang pagbulong ng orasyon ay napigilan niya ang mga bagay na tatama sana sa kanya. Ibinalik niya ang malakas na puwersa sa mangkukulam. Lahat ng mga gamit na nakalutang ay tumama sa dalaga. Mumalandra siya sa dingding at bumagsak sa papag. Mabilis ang sumunod naming kilos na itali namin ang dalaga. Ngayon, nasulatan ko na ng pulang pintura ang iyong noo. Hindi ka na makakawala sa akin. Anong klaseng pinturang pinahid mo sa noo ko? Ang sakit! Hapdi! Hindi ko kailangan ipaliwanag sa iyo kung ano yan. Gawin mo ang paraang alam mo para makatakas ka. Kasi nagsisimula pa lang ako. Tikman mo ang bala na ilalagay ko sa pagitan ng mga daliri. Saka ko pipigain ng ganito. Aray! Aray ko! Tama na! Hindi ko na kaya ang sakit! Sino ka? Anong kasalanan sa iyo ng dalagang ito? Wala siyang kasalanan sa akin. Binayaran lang ako para gawin to sa kanya. Hindi ko alam kung anong motibo ng taong nagbayad sa akin. Kung ganon, ay tigilan mo ng babaeng ito. Pakawalan mo na siya. Hindi pwede. Ang sinimulan ko, tatapusin ko. Bayad na ang buhay ng babaeng yan. Kung ganon, ay tikman mo ang buntot pagi na ito. Malalaman ko rin kung saan ka naglulungga. Makikilala rin kita kung sino ka. Minerva, humiram ka ng planggana sa kanila. Lagyan mo ng tubig. Madali! Opo, Itay. Mabilis akong kumilos dahil hindi naman makagalaw si Mang Bestre. Ako na ang kumuha ng planggana at naglagay ng tubig. Ibinigay ko kay Itay. Kumuha siya ng buhok ng dalaga at inilagay sa tubig. Unti-unti ay nakita namin ang lugar ng mangkukulam. Nakita rin namin ang itsura noon. Si Aling Narcisa ang babaeng yan.
Siya ba ang mangkukulam na yan, Mang Felipe? Siya na nga yan. Narcisa, bakit ka naging masama? Bakit ginagawa mo ito? Dati ay magkakampi tayong lumalaban sa kasamaan. Isa ka sa nagtulak sa akin para maging ganito, hangal ka. Sinayang mo ang pag-ibig na inilaan ko para sa'yo. Sinaktan mo ko. Ipinagpalit mo ko sa asawa mo. Diyos ko naman, bakit hanggang ngayon ay hindi ka makalimot? Tigilan mo na ito. Habang nabubuhay ako, hindi kita patatahimikin. Ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay magbabayad ng mahal. Kumilos na kayong dalawa ni Minerva. Tugisin niyo ang mangkukulam na yan habang napipigilan ko pa siya. Sukdulan na ang galit niya sa akin. Hindi ko na mapagbabago pa ang kanyang isipan. Sige, Itay. Huhulihin namin siya para iharap sa mga taong baryo para sila nang humatol sa kanya. Sige, kayo nang bahala. Mag-ingat kayong dalawa. Kilala ko yang si Narcisa. Malakas din siya at maraming alam na paraan sa pakikipaglaban. Huwag kayong magpabaya. Kung ganon, kilala niyo na ako. Wala na palang dahilan para magtago pa ako. Tatapusin ko na ang anak ni Bestre at idadamay ko kayong lahat. Humanda ka. Kapag nakuha ka na ni Minerva, ang mga tao na ang hahatol sa iyong kasamaan. Anong nangyari sa iyo? Dati kang mabuting manggagamot, Narcisa. Wala akong panahong magpaliwanag sa'yo. Sa pangarap mo lang ako mahuhuli. Kaya kung makalaya sa mga paraang alam mo, Felipe, hindi mo ako kaya! Habang pinipigilan ni Itay ang mangkukulam na nagpapahirap sa katawan ng babae ay nagmamadali naman kami ni Resty na pinuntahan ang bahay ni Aling Narcisa. Nasa dulong bahagi iyon ng aming baryo. Nang makarating kami roon ay tahimik ang paligid kaya pumasok kami sa kanyang bakuran. Nang makalapit kami sa kanyang bahay ay tinadyakan ni Resty ang pintuan yun. Halos mawasak yun nang mabuksan. Pero wala na roon si Aling Narcisa. Natakasan tayo ng matandang yun. Ang mga gamit niya sa pangkukulam, nagkalat dito oh. Nakawala siya kay Itay. Totoo ngang malakas siya gaya ng pagkakakilala ni Itay. Tsak na dyan sa may pintuan sa likod bahay siya dumaan. Habulin natin siya, Minerva. Jack na hindi pa nakakalayo ang matandang yun. Sandali lang. Kailangang maalis sa manikang basahan nito ang mga nakataling buhok at mga karayom para tuluyan na makawala sa sumpang dalagang anak ni Mang Bestre. Sige, gawin mo na kagad. Baka makalayo pa siya, Minerva. Mas maganda kung mauna ka na. Habulin mo siya. Hindi pwedeng madaliin ang pagkakalas ng sumpa. Kapag nagkamali ako, maaaring mamatay ang anak ni Mang Bestre. Sige, ako na maghahanap sa kanya. Pagkatapos niyan ay sumunod ka na sa akin. Nang makaalis nga si Resty ay kaagad kong ginawa ng maingat ang pag-aalis ng sumpa ng kulam sa manikang basahan na naroon. Pati ang mga karayom ay maingat kong inaalis habang bumubulong ng orasyon kontra sa sumpa ng mangkukulam. Pinagpapawisan ako ng malapot lalo na nang kalasin ko na ang mga buhok sa manika. Nang matapos yun ay nilagay ko na sa garapon ng mga yon at dinala. Nang lumabas ako sa pintuan sa likuran ng bahay ay nakita kong pabalik na sa loob ng bahay si Aling Narcisa. Pambihira naman! Akala ko'y nag-iisa lang si Reste pumunta dito kaya nagtago lang ako sa makapal na halamanan. Nang makalayo siya ay lumabas na ako. Nandyan ka pa pala. Ikaw pala ang kasama niya. Buong akala ng mga taga rito ay napakabait yung tao. Sa kabila pala ng mga mabuting gawa na ipinapakita nyo, isa pala kayong mangkukulam na dapat kasuklaman. Naging bayaran kayo para kumitil ng buhay. Hoy, Minerva, tumigil ka! Hindi mo alam ang aking pinagdaanan kaya ako nagkaganito. Dati, naging mabuti ako manggagamot. Marami akong natulungan. Pero may tumulong ba sa akin na ako'y nahihirapan na? Wala naman, di ba? Kaya gumawa na kayo ng masama, ganun ba? Kaya ang espesyal niyong kakayahan ginamit nyo na para magkapera? Tama ka! Kumakalam ng sikmura ko. Mamamatay na ako sa gutom. Lumapit ako sa kanila pero walang tumulong sa akin. Nagsisisi ako kung bakit naging mabuti ako sa kanila. Kaya namang lumapit sa akin para magbayad ng malaking halaga.
Natukso ako kasi makakakain na ako ng sapat. Hindi nakakalamang sikmura ko. Pero maraming taong nasasaktan nyo. Ang iba namatay na. Kayo rin bang may gawa nun? Oo, ako nga. Dahil yon ang nasa kontrata. Mula nang talikuran ako ng iyong ama, ipinasya kong gawin ang mga bagay na ito. Napakasama nyo, Aling Narcisa. Hindi na kayo patatawarin ng langit sa mga ginagawa nyo. Alam ko yan. Kaya nga hindi naman ako umaasa eh. Pinabayaan na nga niya ako maghirap. Kinuha na nga niyang lahat ng mahal ko sa buhay. Nag-iisa na lang ako. Kaya wala nang halaga kung sa impyerno man ako mapunta kapag ako'y namatay. Kaya wag mo na akong pigilan. Dahil sino mga harang sa aking daraanan na papatayin ko. Pareho pala tayo ng layunin. Para sa akin, ang mga kampo ng kadiliman ay hindi na dapat binubuhay. Dapat kayong mawala! Bago mo ako kalabanin, patayin mo muna ang mga alaga ko. Kapag nakalampas ka sa kanila, haharapin kita at ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas at kapangyarihan. Nagulat ako nang mapatingin ako sa direksyong itinuro ni Aling Narcisa. Nakita ko ang dalawang malalaking asong itim. Hindi sila pangkaraniwang aso kasi sobrang laki nila. Umaangil sila sa galit habang tumutulo ang mga laway. Ang mga mata ay pulang-pula. Unti-unti silang lumapit sa akin. Habang si Aling Narcisa naman ay naglakad na papalayo. Hindi ka makakatakas, Aling Narcisa! Sabihin mo yan kapag nalampasan mo na ang mga alaga ko. Blackie! Brownie! Lapain niyong hangal na yan! Patayin niyo ang bunga ng kataksilan sa akin ni Felipe! Hindi ko natanaw si Aling Narcisa kung saan siya nagpunta dahil ang atensyon ko ay nasa dalawang aso na. Napaatras ako habang kinuha sa aking likuran ng patalim kaya nang halos sabay na sumugod ang dalawang aso ay tumakbo ako ng mabilis para makakuha ako ng pagkakataon. Nang maunang makalapit sa akin ang isa ay hinalihaw ko ng patalim, tinamaan sa nguso. Natigilan yun, muli akong tumakbo, hinabol naman ako ng isa pa. Noon humarang ang isang aswang. Parang hindi patas. Kung dalawa kayo laban sa isa, kaya tatapusin na kita. Hangal na aso ka! Siya yung aswang na nakalaban ko kagabi. Bakit kaya niya ako tinutulungan? Pero maganda yan. Madali kong mapapatay ang isa pang aso para mahabol ko na si Aling Narcisa. Hindi wabla sa akin. Ang isang mahinang aso ulol na kagaya mo. Tapos ka na! Hinarap ko naman ang isang malaking aso. Ilang beses akong dinamban yun. Naiwasan ko naman ang pag-atake ng aso at sa bawat pag-ilag ko ay pinatatama ko naman sa katawan niya ang hawak kong patalim hanggang sa maramdaman niya ang malalang sugat sa katawan niya. Bumagsak siya at nanghina. Nagulat ako nang patayin din siya ng aswang. Maraming salamat sa iyo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ginawa ko yon hindi para iligtas ka. Gusto ko kasi na sa aking mga kamay ka mamamatay. Akala ko pa naman meron kang mabuting kalooban kahit isa kang aswang. Nagkamali pala ako. Wala nga pala kahit isa sa inyo ang may mabuting puso. Anak ako ng aswang. Ang utos sa akin tapusin ang mga taong humahadlang sa amin. Kayo ng iyong ama ay marami nang napatay sa mga kalahi ko. Kaya hinanap kita. Sayang, bangkay ka na nang babalikan ng asawa mo. Napakatanga niya. Nagpanin lang siya sa mangkukulam. Hindi ko asawa si Resty. Kaibigan ko lang siya. Hindi ka pa na magaling na chismoso kasi hindi mo alam ang tungkol sa buong pagkatao ko. Tama ka. Ang alam ko lang ay anak ka ng albularyo na dapat mawala sa aming landas. Kaya humanda ka! Mamamatay ka! Ngayon! Ikaw ang mamamatay!
Galit na sumugod ang aswang. Binamba niya ako pero naiwasan ko siya. Sinaksak ko siya ng patalim pero nailagan din niya. Muli kaming naggirian, muling naglaban. Nang makalmot niya ako sa dibdib, nasugatan ko naman siya ng hawak kong patalim sa tiyan. Dahil napunit ang aking damit sa bandang dibdib, ay lumantad ang suot kong kwintas. Napansin kong natigilan ang aswang nang makita yun. Saan galing ang kwintas na yan? Sabi mo sa akin ang totoo. Sa aking inay Salome. Siyang nagbigay sa akin ito. Bakit mo tinatanong? Oh, teka, bakit ka lumuluhod sa akin? Ikaw ang hinirang. Nako, patawarin mo ako sa aking ginawa. Iniutos lang kasi sa akin na hanapin ka at patayin. Kung alam ko lang na ikaw ang hinirang, hindi ko gagawin yon. Hindi kita sasaktan bagkusay. Ipagtatanggol pa sa sino mang mag-aangad na saktan ka. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong pananakit sa akin. Iisa lang ang isinumpa ko sa aking sarili. Sino mang nilalang ang magiging dahilan ng pag-agos ng aking dugo. Ituturing kong kaaway habang buhay. Mapatawad. Hindi ko alam, mahal na hinirang. Huwag kang magalit sa akin. Patawarin mo ako. Aalis na ako. Pero pangako, pagbabayaran kong ginawa ko sa'yo. Huwag kang umalis. Tumigil ka. Patawarin niyo na ako. Napakahangal ko. 2 beses kong pinagtangkaan ang buhay niyo. Isa ka ba sa pumatay sa aking inay Salome? Patay na siya. Sinong pumatay sa kanya? Kung ganon, wala kang alam. Pinatay siya ng mga aswang. Yun ang dahilan kaya galit na galit ako sa mga katulad nyo. Pinatay siya ng aswang. Napakalakas ng loob nila para gawin yun sa kanya. Mahal na hinirang. Aalis na ako. Pero pangako, hindi pa ito ang uli nating pagkikita. Mabilis na tumakbo ang aswang papalayo. Sa totoo lang ay nalilito ako. Hindi ko alam kung ano ang mga sinasabi ng aswang. Bakit parang bigla siyang natakot sa akin? Nagsisisi siya dahil nasaktan niya ako. Napakamot na lang ako ng ulo at saka umalis na ako sa lugar na yon. Noon ko nasa lubong si Resty. Nalaman ko na hindi na niya inabutan si Aling Narcisa kaya bumalik na kami kay Itay. Natakasin kami ng mangkukulam na si Aling Narcisa, Itay. May sugat ka sa dibdib. Ayos ka lang ba? Mababaw lang to, Tay. Kagagawa ng aswang na nakalaban ko. Kahit na bababaw yan, kailangan mo pa rin kabutin yan. Makamandag ang mga kuko ng aswang. Sige po, Itay. Kumusta na nga po palang anak ni Mang Bestre? Magaling na siya. Para daw siyang nanaginip. Hindi niya kasi alam ang mga ginawa niya. Alam kong babalikan pa siya ng mangkukulam. Kaya binigyan ko na siya ng pangontra para hindi na siya tabla ng kulam. Mabuti naman po kung ganun. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Kaya binuksan ko ang bintana ng aking kwarto at pinagmasdan ng bilog na buwan. Muli kong binalikan sa aking alaala ang mga sinabi ng aswang, kaya naman hinubad ko ang kwintas na suot ko at pinagmasdan yun. Noon, pumasok sa aking kwarto si Itay. Gabi na. Bakit nakabukas pa yung bintana ng kwarto mo? May problema ba? Meron lang ako mga katanungan na hindi ko rin maisip, Tay. Tungkol saan? Tungkol sa aswang na nakalaban ko kanina. Nang basugatan niya ako at masirang damit ko, nakita niyang kwintas na to. Bigla siyang nagbago. Nawala ang galit niya at natakot sa akin. Tinawag pa akong hinirang. Tay, ano bang ibig sabihin ng hinirang? Ang pagkakaalam ko, sa salitang hinirang, pinili. Ganun po ba? Yun kasing itinawag sa akin ng aswang na yung kanina eh. Hinirang daw ako. Tay, magsabi ka sa akin ng totoo. Huwag mo nga akong tingnan na ganyan. Anong sasabihin ko sa'yo? Tao
ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre naman tao ka. Bakit? Hayop ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang ibig kong sabihin, Tay, normal ba akong tao? Totoo niyo ba akong anak? Hindi ba ako aswang? Matulog ka na. Pagod lang yan. Tsaka huwag mong kalilimutan na isara ang bintana ng iyong kwarto, ha? Ang daya niyo talaga. Hindi niyo sinagot ang tanong ko eh. Alam mo naman ang sagot dyan. Anak ka ng albularyo. Anak ka namin ng inay sa lume mo. Yan ang palagi mong tatandaan. Nang sumunod na araw ay nakasalubong ko sa talipapa ang lalaking gwapo at macho na nakita ko dati sa sementeryo. Hindi kasi sinasadya na nabangga ko siya. Napatingin kasi ako sa isa ring magandang babae na nakasalubong ko. Nabitiwan ko ang bayong kaya kumalat ang mga pinamili kong isda at mga gulay. Naku, miss, pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadyang mabangga ka. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa iyo eh. Kung saan-saan kasi ako tumitingin kaya nabangga kita. Teka, hindi ba ikaw yung nasa sementeryo nung nakipaglibing? Oo. Ikaw nga yun. Yung kinindatan ko. Ako nga. Buti na lang at nakilala pa kita kahit may suot kang salamin. Taga rito ka ba? Naku, hindi ako taga rito. Nagbabakasyon lang kami ng pinsan ko dito sa baryo nyo. Taga kabilang bayan kami. Tama si Gilbert. Nakipaglibing lang kami sa kaanak nung namatay kaya kami nandito. Gilbert palang pangalan mo. Siya bang pinsan mo? Oo, siya si Edna. Ikaw, anong pangalan mo? Siya si Minerva. Paano mong nilaman ang pangalan ko? Kilalang kilala kayo ng mga tao sa baryong to. Ikaw ang anak ng albularyong si Mang Felipe, na asawa ni Aling Salome. Tama ako, di ba? Wala na pala akong dapat na ipaliwanag sa inyo eh. Kilala niyo na pala ako. Wala pa kaming gaanong kakilala dito. Mabuti na lang at nakilala ka namin. May makakasama na kaming mag-ikot-ikot sa lugar na to. Basta kapag kailangan niyo ng tulong ko, puntahan niyo lang ako sa bahay namin. Diyan lang naman sa banda doon. Lalo na kung tungkol sa mga aswang. Alam niyo naman din siguro ang nangyayari dito sa aming baryo. Oo, Minerva. Alam na namin yan. Sige, minsan pa siya lang dyan namin sa inyo. Nang umalis na sina Edna at Gilbert ay tumuloy na ako sa aming bahay. Kaagad akong nagluto ng pagkain namin ni Itay para sa tanghalian. Akala ko ay nagbibiro lang sina Gilbert at Edna, pero nang mga sumunod na araw lang ay palagi na silang nakikipagkita sa akin hanggang sa maging magkaibigan na kami. At minsan nga ay nagpasama pa sila sa akin para mamasyal sa mga lugar sa aming baryo. Pero hindi sa lahat ng oras ay palaging masaya, lalo na kung mayroong mga aswang na lumalabas kagaya ngayon. Huwag kang matakot, Edna. Pangkaraniwan na lang sa akin ang mga ganitong pangyayari. Ako nangaharap sa kanya. Kaya kong talunin ang aswang na yan. Oo nga naman, Minerva. Pabayaan mo na si Gilbert. Delikadong mga aswang, Gilbert. Mag-iingat ka. Hoy, aswang! Kung sino ka man, mas mabuti pang itigil mo lang binabalak mo. Umalis ka na dito. Kung hindi, babaliin kong liig mo. Hindi siya makikinig sa'yo. Haya na siya. Mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ni Gilbert. Nang sumugod nga ang aswang ay buong tapang itong hinarap ni Gilbert. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng aswang at saka tinadyakan yun. Tumumba ang aswang pero muling bumangon at sumugod ulit. Mabilis na umilag si Gilbert. Pumasan siya sa likuran ng aswang at sinakal yun. Buong lakas niyang binali ang leeg ng aswang kaya agaw buhay iyong bumagsak. Ang galing mo, Gilbert, ha? Napatay mo siya sa pamamagitan ng kamay mo lang. Marami pang katulad niyang darating dito para tapusin ka. Alam na nila kung nasaan ka. Kaya dapat ka nang umalis dito. Sumama ka sa amin ni Edna para makita mo ang Lola Virgin mo. Oo nga naman, Minerva. Doon magiging ligtas ka. Kapag sumama ka sa amin, mag-aalisan na din dito ang mga aswang na yan. Matatahimik ng baryong to. Wala na mga taong madadamay. Ang ibig mong sabihin, ako lang ang dahilan kaya nagiging magulo dito sa aming lugar, Edna? Oo.
Ang mga namamatay dito nadadamay lang. Kung napapansin mo, kapag merong sumasalakay sa'yo na aswang, merong isang aswang na unang gumagawa ng gulo para mabaling doon ang atensyon ng iba. Parang ikalawa, magkaroon ng pagkakataong mapatay ka. Oo, tama ka nga. Lalo na kapag awak at abwak ang sasalakay. Pero bakit ganun? Parang alam na alam nyo ang nangyayari dito. Dahil ikaw ang anak ng dating pinuno namin na si Aling Salome. Matagal na siyang nawala sa aming bayan. Balitang sumama siya sa isang albularyong Tonyo ang pangalan dahil nagmahalan sila. Pero Felipe ang pangalan ng aking ama. Nagpalit siya ng pangalan para itago ang tunay niyang pagkatao. Matagal silang nabuhay ng payapa at masaya. Pero nitong nakaraang taon may nakatuklas na nandito sila. Kaya nagsimulang gumala dito ang mga aswang para patayin ang pamilya niyo. Totoo bang sinasabi nyo? Isa ring aswang ang aking ina? Dati niyo siyang pinuno? Tama ka. Kung sasama ka sa amin at makikilala mo ang Lola Virgin mo, mas mauunawaan mong lahat. Dahil hanggang buhay kayo ng iyong ama, marami pang aswang ang pupunta dito para patayin kayo. Parang imposibleng mga sinasabi niyo. Totoo ang sinasabi namin. Ang ama ko at ang iyong ina ay magkapatid. Kaya magpinsan tayo, Ate Minerva. Maniwala ka sa amin, mahal na hinirang. Dahil isa ako sa mga nakatanggap ng utos na patayin ka. Ilang beses tayo naglaban hanggang sa matiyak ko na lang na ikaw din ang pinahahanap sa akin ni Lola Virgie dahil sa kwintas na suot mo. Ikaw pala ang hinirang. Ikaw bang aswang na nakalaban ko ng 2 ulit? Ikaw yung aswang na lumuhod sa akin dun sa bakuran ni na Aling Narcisa? Ako nga yun. Pinagsisihan ko ng ginawa kong pagtatangka sa'yo. Pakiusap. Paniwalaan mo kami. Hinihintay ka na ng Lola Virgie mo. Kailangan maihatid kita doon ng ligtas. Kung ipinahanap niya ako, sino naman ang nag-utos sa'yo na patayin ako? Hindi ko alam. May aswang na nagabot sa akin na isang sulat na nagsasabing patayin kita. Galing daw sa isa sa aming mga pinuno. Kaya nang magkita tayo sa sementeryo, kilindatan kita. Kasi nakikiramdam din ako sa mga naroon kung sino ang kakampi ko at hindi. May lihim tayong kaaway na gustong umagaw ng kapangyarihang mamuno sa mga aswang. Kaya gusto kanyang mamatay para makuha ang kwintas na yan na simbolo ng isang hinirang o pinili para mamuno sa mga laing aswang. Wala na tayong oras. Sumama ka na sa amin para mailigtas mo rin sa kapahamakan ng mga taong narito sa baryo nyo na nadadamay habang nandito ka. Bigyan niyo ako ng sapat na panahon para kausapin ang aking ama. Marami siyang dapat na ipaliwanag sa akin. Sige, Ate Minerva. Nandito lang kami sa paligid at babantayan ka namin para matiyak namin na ligtas ka at maihahatid ka namin kay Lola Virgie. Nang umuwi ako ay kaagad kong nilapitan si Itay. Naghahanda na siya ng pagkain namin sa pagkakataong yon. Napangiti siya nang makita ako, pero nang mapansin niya na tumutulo na ang luha sa aking mga mata ay natigilan siya. Marahang ibinaba ang pinggan na mayroong laman na pagkain sa lamesa. Minerva, meron ka bang problema? Bakit umiiyak ka? Ikaw bang albularyong si Tonyo na umibig sa aswang na si Salome? Ano bang klaseng tanong yan, anak? Parang masyado ka namang seryoso ngayon, ah. Sagutin mo ako ng totoo, Tay. Gusto kong malaman ang tunay kong pagkatao. Gulong-gulo ng isipan ko, Tay. Kaya sagutin mo ako ng totoo. Ikaw din ba si Mang Tonyo? Totoo bang dating pinuno ng mga aswang ang aking inay bago mo na pangasawa? Sabihin mo sa akin ang totoo. Oo. Tonyo nga ang dati kong pangalan. At ang iyong inay ay pinuno ng mga aswang. Nagmahalan kami kaya binitawan niya ang pamumuno sa mga aswang. Nagpalit ako ng pangalan at namuhay kami ng payapa dito. Pero natuklasan ng mga kalabang aswang na nandito kami kaya pinatay nila ang iyong inay. Kung ganun, totoo ngang sinasabi nila sa akin. Kaya pala naging magulo dito ay dahil sa atin. Kung ganun, apo nga ako ni Lola Virgie na taga-kabilang bayan. Totoo ang lahat ng iyong nalaman, Minerva. Ang kwintas na suot mo
ang patunay na ikaw ang magiging susunod na pinuno nila. Pero paano ko sila pamumunuan? Hindi naman ako aswang. Nasa dugo mo ang pagiging aswang, Minerva. Dahil sa dugo ng iyong ina. Naagapan lang natin yon nung bata ka pa. Kung natatandaan mo, ang mapait na ipinainom ko sa iyo dati, yun ang pumigil sa pagiging aswang mo. Hanggang sa magdalaga ka na. Kaya hindi ka pangkaraniwang dalaga. Malakas ka. Kung ganun, kailangan kong umalis dito, Itay. Kailangan kong pumunta kay Lola Virgie. Marami pa akong gustong malaman sa aking pagkatao. Kapag bumalik ka sa Lola Virgie mo, hahawa ka ng mabigat na responsibilidad. Magiging mas magulo ang buhay mo. Wala din namang pinagkaiba dito, Itay. Hindi rin naman ako matatahimik dito. Konsensya ko pa ang mga taong madadamay ng dahil sa akin. Kaya mabuting harapin ko na to. Hindi ka alis, Minerva. Patawarin mo ako, Itay. Pero ngayon lang ako susuway sa mga utos mo. Kapag bumalik ka doon, hindi ka na makakaalis pa. Hindi ka na nila papayagan. Kapag tinanggap mo naman ang pagiging pinuno nila, hindi kita mapapatawad. Hindi kita tatanggapin. Kakalimutan mo ako bilang ama mo. Patawad, Itay. Pero mas maraming mapipirwisyo kapag nanatili ako dito. Marami man tayong aswang na mapapatay. Paulit-ulit lang din sila magpapadala dito para tugisin tayo. Anak, patawarin mo ako. Kasalanan ko din kaya naging magulo ang buhay mo. Kasalanan namin ang inay mo. Tay, may mga pagkakataon bang nagtanong ka sa iyong sarili? Kung ano nga bang kahulugan ng tunay na pag-ibig? Ano nga bang tunay na kaligayahan? Ano bang susundin mo? Ang sigaw ba ng isipan o ang bulong ng pusong nagmamahal? Paano kaya magiging masaya kung liwanag at kadiliman ang humahadlang? Sinunod namin ng inay mo ang bulong ng aming mga puso. Nagmahalan kami kahit liwanag at kadiliman ang humadlang. At ikaw ang naging bunga niyon. Hindi ko naman kayo sinisisi sa mga nangyari. Pero mas magkakaroon ng katahimikan ng aking puso at isipan kung babalikan ko ang tunay kong pinagmulan. Pabayaan niyo akong puntahan si Lola Virgie, Tay. Alam ko na masama ang loob ng aking ama nang kumuha ako ng damit at ilagay sa bag. Nagdala rin ako ng itak at ilan pang panlaban sa aswang na alam kong makakatulong sa akin. Nang lumabas ako ng bahay ay naglakad na ako palayo. Mula sa likuran ng malalaking puno ay lumabas naman sina Edna at Gilbert. Sumama na ako sa kanila pero hindi pa kami nakakalabas ng aming baryo ay mayroon ng mga aswang na humarang sa amin. Talagang meron tayong lihim na kaaway, Edna. Hindi sila papayag na maiuwi natin si Minerva. Alam na natin yan. Nang tanggapin natin ang misyong to. Kaya nakahanda na ako sa mga mangyayari. Hindi talaga ako papayag makaalis ka sa baryong ito, Minerva. Aring Narcisa, bakit nandito rin kayo? Hindi ba halata? Nakipagsabwatan ako sa mga aswang. Ako ang nagturo sa kanila kung nasaan ang iyong ama. Kaya naalaman ng mga aswang na nandito sila sa baryong ito. Mga aswang! Kayo na ang bahala sa dalawang yan! Akin na si Minerva! Kayo palang dahilan ng lahat. Kaya pala nagulong payapa namin pamumuhay. Ilang taon kami naging masaya hanggang sa magtalaga ako. Tapos sa isang iglap, sinira mo! Habang nagsasaya kayo, nagdadalamhati naman ang puso ko. Palagi akong lihim na nagmamasid sa inyo. Hindi ko alam kung paano ako makakaganti kay Salome. Hanggang noong nakarang taon, may mga aswang ko nakilala na hinahanap sila. Kaya nakipagsabwatan ako sa kanila. Isa ka talagang traidor. Magpapayag ka! Galit na galit ako nang suburin si Aling Narcisa. Tinagpas ko siya ng itak pero mabilis siyang nakailag para siyang hangin na nakaalis sa kinatatayuan niya at nakalipat sa kabilang bahagi. May mga matitinik na rosas siyang inilabas at pinalutang sa hangin tapos ay ibinato niya sa akin. Pinagtataga ko ang mga rosas na yon. Naramdaman kong hindi yun mga ordinaryong rosas.
Sintigas ng alambre ang mga tangkay niyon. Nagawa mong iwasan ang mga makamandag na rosas ko ng ganun lang kadali. Nakalimutan mo yata na hindi ako ordinaryong dalaga, Aling Narsisa. Kahit hindi ako naging aswang, nananalaytay pa rin sa aking dugo ang dugo ng aking inay. Talagang ginagalit mo ako. Humanda ka sa susunod kong gagawin. Wala ka ng susunod na gagawin. Ang iyong mga kamay, hindi mo na magagamit sa paggawa ng kasamaan. Bago pa makapaglabas ng bagong sandata si Aling Narsisa ay sinugod ko na siya. Pinagako siya at isinalag niya ang dalawa niyang kamay. Naputo lang mga yon at sabay na bumagsak sa lupa. Aray ko! Walang iya ka talaga! Ngayong wala ka ng mga kamay, hindi ka na makakapangkulang pa, Aling Narsisa. Hindi ka na makakagawa ng masama. Mga aswang! Tulungan niyo ako! Wala nang tutulong sa'yo. Patay na silang lahat. Gusto mong kainin na din kita? Huwag na, Gilbert. Pabayaan mo siyang mabuhay para pagsisihan niya ang mga nagawa niyang kasalanan. Patayin niyo na lang ako! Wala na akong silbi! Iniwanan na namin si Aling Narsisa. Sa totoo lang ay nakadama pa rin ako ng awa sa kanya. Pero wala naman akong magagawa kung hindi ang ipagtanggol ng aking sarili. Naisip ni na Edna at Gilbert na matatagalan kami kung maglalakad lang ako kaya pinasan ako ni Gilbert. Yun ang unang pagkakataon na nakasakay ako sa likuran ng aswang. Tapos ay tumakbo siya ng mabilis na tulad sa isang kabayo at nang makarating nga kami sa kabilang bayan, sakop pa rin ng Antique. Mayroong isang malaking baryo na mayroong malalaking bahay pero mga luma na. Nalaman ko kay Gilbert na lahat ng mga nakatira doon ay mga aswang. Gilbert! Edna! Ay, siya na ba ang aking apo na si Minerva? Ang anak ni Salome. Opo. Siya na nga po yun. Ay, halika, apo. Bigyan mo nga ng isang mahigpit na yakap ang lola mo. Alam mo bang tuwang-tuwa ako nang malaman ko na nagkaroon ng anak si Salome, kaya ipinahanap ko kayo. Napakatagal na panahon niya akong natiis. Lola Virgie, pasensya na po kayo. Mula sa aking pagkabatay, wala ako nakilalang kamag-anak sa bayang kinalakihan ko. Ang mga magulang ko naman, itinago sa akin ang bagay na to. Huwag kang magalit sa mga magulang mo. Siguro meron lang silang pansariling dahilan, kaya ganoon. Nang umalis ang inay Salome mo at sumama kay Tonyo, talagang nagalit ako. Subalit nang mapag-isip-isip ko na kung yun ang magpapaligaya sa kanya, hahayaan ko na lang siya. Pero bakit po merong mga aswang na tumugi sa amin at nagawang patayin ng aking inay? Hindi ko yun iniutos. Maraming iba't ibang angka ng mga aswang. Pero iisa lang ang kinikilala nilang pinuno. Yun ay ang hinirang. Ang iyong ina ang unang hinirang. Pero tinalikuran niya ang kanyang tungkulin dahil sa pag-ibig. Kaya merong mga aswang na naghangad ng kapangyarihang mamuno. Mangyayari lang iyon kapag namatay ang iyong inay. Kaya lang, kahit nawala na siya, hindi pa rin nila maaangkin ang kapangyarihang mamuno sa lugar na ito. Dahil sa iyo, Minerva, ikaw ang nagmana ng kwintas na yan na simbolo ng isang pinuno. Ang pintas pala nito ang simbolo ng isang pinuno? Oo. Kaya lang makita ko yung suot mo nung naglaban tayo. Lumuhod ako at humingi ng kapatawaran sa'yo. Sana ay mapatawad mo ang aking anak na si Gilbert. Mahal na hinirang. Hindi niya alam na ikaw pala ang pinahanap ni Pinunong Virgie. Ngayong nandito ka na ay maaari nang bumaba sa kanyang pwesto si Elpidio.
na siyang pansamantalang namumuno sa lahat ng angkan sa baryong ito. Bukas ng gabi, sa pagbibilog ng buwan, ay formal ko lang isasalin sa iyo ang pamumuno sa lugar na ito. Mahal na hinirang Minerva. Pero Lola Virgie, kung sakaling ako na bang magiging pinuno ng mga aswang, hindi na ba nila papakailaman ang aking ama? Hindi na ba nila guguluhin at idadamay ang mga tao sa baryong kinalakhan ko? Walang imposible kapag ikaw na ang pinuno nila, Minerva. Lahat ng utos ng isang pinuno ay dapat na masunod. Kung ganun, tinatanggap ko ang responsibilidad na ito para sa kaligtasan ng itay ko at sa mga tao sa aming baryo. Ay, mabuti naman kung ganoon. Ay, talagang pinasaya mo ko. Bukas sa pagbibilog ng buwan, humanda ka dahil sa harapan ng lahat, ikaw na ang papalit kay Ilpidio. Tama si Lola Virgie mo. Kaya't magpahinga ka na. Edna, samahan mo na ang pinsan mo sa ipinahanda kong kwarto para sa kanya. Sige po, Lola. Minerva. Mahal na pinuno pala. Uuwi na ako sa amin. Sasabay na ako kay Itay para makapagpahinga na din ako. Sige, maraming salamat sa tulong mo ha. Walang anuman. Tinupad ko lang ang utos ni Lola Virgie. Dito ay ligtas ka na. Wala nang magtatangka ng masama sa'yo. Nang makaalis na nga sina Gilbert at Mang Elpidio ay sinamahan ako ni Edna sa aking kwarto. Napakaganda ng kwartong ipinahanda sa akin ni Lola Virgie. Mayroong magandang higaan. Napapaligiran ng pulang kurtina ang aking kwarto. Sa kanang bahagi ay nakabukas ang pintuan dahil mayroong terrace doon. Marahan kong hinawi ang kurtina at sumilip ako doon. Nagulat ako nang makita ko si Resty. Nasa di kalayuan at kinakawayan ako. Anong kinagawa ng loko na yun dito? Bakit pa siya sumunod? Naisipan kong lumabas ng bahay. Doon ko muling nakita si Edna kaya sinabi ko na nandoon si Resty kaya kakausapin ko lang sandali. Sumang-ayon naman si Edna kaya itinuro niya sa akin ang daan patungo sa likuran ng bahay ni Lola Virgie. Kaya napuntahan ko si Resty. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo pa ako sinundan? Hindi ako nag-iisa. Kasama ko Itay mo. Kasama mo ang itay ko. Ayaw nga niya sumama dito eh. Bakit? Nagbagong desisyon niya? Nandun siya sa kakahuyan. Gusto kanyang makausap. Sumama ka sa akin. Sumama nga ako kay Resty sa kakahuyan. Malayo pa lang ay natanaw ko ng aking ama kaya nang makalapit ako sa kanya ay kaagad akong yumakap. Natutuwa ako kasi nagbago ang kanyang isipan at sinundan ako. Tay, masaya ako nandito ka na rin. Talagang hindi mo rin ako matitiis. Ako, hindi masaya na nandito ka. Anong ibig mo sabihin? Hindi ikaw ang aking ama. Tama ka. Hindi naman talaga ako ang iyong ama. Nagulat ako nang makita kong nagbago ang anyo ng lalaking kaharap ko. Hindi siya si Itay. Siya si Mang Elpidio na ginaya lamang ang anyo ng aking Itay para linlangin ako. Nang tingnan ko si Resty ay nagbago rin ang anyo niya. Isa siyang aswang na nanggagaya lang ng anyo. Nakadaba ako ng takot. Sa dilim may lumabas pa ang ilang aswang na nagtatago roon. Anong ibig sabihin nito, Mang Elpidio? Ibig sabihin nito ay mamamatay ka na ngayong gabi. Alam mo bang pwede kitang parusahan sa kapangasang gagawin mo ngayon? Baka nakakalimutan mong ako magiging pinuno niyo. Habang hindi pa dumarating ang takdang oras para sa paglilipat ng pamumuno, ay ako pa din ang pinuno nila. Alam mo bang napakaswerte mo? Marami akong inutusang patayin kayong mag-anak.
Pero palagi kayong nakakaligtas. Lalo ka na. Puro walang kwenta ang mga yon. Lalo na si Aling Narcisa. Kung ganun, ikaw pala ang kasabwat na sinasabi niya. Pero bakit mo ginagawa to? Dahil sa kapangyarihan, nang mamatay ang iyong ina, akala ko ay ako na ang magiging pinuno. Makukuha ko na ang basbas ni Pinunong Virgie. Hindi pala. Pansamantala lang niya akong ginawang pinuno dahil alam niyang mayroon pa siyang apo. Isa pang kinaiinisan ko si Gilbert. Hindi na nga ginawa ang inutos ko. Ay inuwi ka pa niya dito. Ikaw pa lang nagbigay ng utos sa iyong anak na patayin ako. Hindi ko siya anak. Pinalaki ko lamang siya para maging malakas na sandata pagdating ng oras. Pero nagkamali ako. Nagsisisi ako na pinalaki ko pa ang walang kwentang iyo. Kung ganon, hindi pala kita tunay na ama. Kaya pala kung ano-anong masasakit na salitang palagi kong naririnig sa'yo mula sa aking pagkabata. Kung ano-anong kasamaan ang pinagagawa mo na kapag hindi ko sinunod, ay natitikman ko matatalas mong kuko. Hindi mo pala ako anak! Oo! Anak ka ng iyong ina sa isang abwak. Pero wala na sila dahil pinatay ko na dahil sa kanilang kataksilan. Matutuwa na sana ako sa iyo kung pinatay mo ang babaeng ito. Pero hindi mo ginawa. Dahil siyang ipinahanap sa akin ni Pinunong Virgie. Huwag mo siyang sasaktan. Mananagot ka kapag sinaktan mo siya. Ako pa rin ang pinuno ngayon. Kaya ang utos ko ang masusunod. Patayin ninyo ang babae ito. Kapag makialam si Gilbert, idamay nyo na siya. Tumigil kayong lahat! Pinunong Virgie, Lapastagan ka, Elpidio! Sino ka para saktan ang aking apo? Masyado kang naging kahamar sa kapangyarihan! dahil ako ang dapat na mamuno sa lahat ng angkan sa baryong ito. Hindi ang isang katulad niya. Isa kang hangal! Sinira mo ang pagtitiwala ng Lola Virgie sa'yo! Mula sa gabing ito, sinasabi ko sa inyong lahat, si Minerva na ang magiging pinuno ninyo! Siya na ang hinirang na kinikilala ng Quintas bilang pinuno! Hindi ako babayag. Mamamatay ang babaeng ito sa aking mga kamay. Mabilis ang naging kilos ni Gilbert. Sinugod niya si Elpidio at bumaon sa leeg niyo ng matatalas niyang kuko. Kaagad na nawasak ang lalamunan ni Elpidio, gulat yon nang lingunin si Gilbert. Paluhod iyong bumagsak. Bayaran mo yan sa ginawa mong pagpatay sa aking mga magulang. Hindi ako papayag na ang mga taong itinuturing ko ng pamilya ay sasaktan mo pa. Gilbert, salamat. Nakaanda akong samahan at bantayan ka habang ako'y nabubuhay mahal na pinuno. Ay, mukhang nakakaamoy ako ng isa na namang magandang kwento ng pag-ibig. Apo, Minerva, mas matutuwa ako kung bibigyan mo na ako ng apo. Hay! Mabait na bata naman yung si Gilbert. Siya nga naman, Ate Minerva. Napatawa na lang ako sa sinabi ni Lola Virgie. Ibinulong pa niya sa akin na noon daw, ang aswang kong ina na si Salome ay umibig sa albularyo. Pwede naman daw na ang anak ng albularyo na kagaya ko ay umibig sa anak ng aswang na kagaya ni Gilbert. Ang binatang aswang na minsan ay naging kalaban ko, subalit ngayon ay makakasama ko at magiging kakampi na sa buong buhay ko. At yan po ang kwento ng aking buhay, Sir Jupiter. Salamat sa pagbibigay daan sa aking kwento. At sa ating mga listeners, comment nga po kayo na tama lang ba ang ginawa kong desisyon sa buhay ko. Maraming salamat po.